sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Ang pamilya natin ang mga unang tao na nakikilala natin. Malaking faktor ang pamilya sa kung ano ang ating magiging ugali at paniniwala pagdating ng panahon. Ngunit gaano mo ba kakilala ang taong nagpapakilala sa iyo? Masasabi mo bang alam mo na ang lahat sa kanya kapag nakakasama mo siya sa iisang bubong? Ano-ano nga ba ang lihim na matutuklasan ng ating letter sender tungkol sa kanyang lola? Dear Papa Dudut, alam ko kahit paano ay merong mga makakarelate sa kwento ko kasi marami sa atin ang kagaya ko na lola at lolo nila ang nagpalaki. Itago yun na lamang po ako sa pangalang Precious. 37 years old na ako ngayon at meron ng sariling pamilya. Nagkaisip at lumaki ako na tanging si Lola Maring lamang ang kasama ko. Bali nanay siya ng mother ko na hindi ko na nakita. Ayon sa kwento ng aking lola ay nabuntis ang nanay ko ng isang lalaki na merong asawa. Hindi pinanagutan ng nanay ko, ng tatay ko kasi nga meron siyang pamilya. Nang maipanganak daw ako ay hindi nakala ni Lola Maring na iiwanan ako ng nanay ko sa kanya. 3 months pa lamang ako nang biglang umalis ang nanay ko at hindi na raw alam ni Lola kung saan ito nagpunta. May nakapagsabi na nasa Davao daw ang nanay ko at meron ng bagong pamilya. May mga nagsabi naman na patay na raw. Kaya si Lola Maring na talaga ang kinalakhan kong magulang at siyang mag-isang bumuhay sa akin. Ang tawag ko nga sa kanya ay nanay imbes na lola. Kasi siya na talaga ang itinuring kong nanay. Kubo lamang ang bahay namin. Medyo malapit kami sa isang ilog at malayo yon sa mga kabahayan sa aming lugar. Yun lamang ang nag-iisang bahay doon. Mahilig magtanim si Lola ng gulay, parang may magic nga ang mga kamay niya pagdating sa ganon kasi lahat ng itinatanim niya ay nabubuhay. Karaniwang itinatanim ni Lola ay pechay, talong, okra, kalabasa at meron din kaming 2 puno ng mangga. Ang mga yon ang pinagkukunan namin ng panggastos sa pang-araw-araw. Papadudot ibinibenta yon ni Lola. Kahit may edad na siya ay kahanga-hanga na nagagawa pa niyang maglako at magbitbit ng mga bilao na may lamang mga gulay. Sa madaling salita ay mahirap kami dati, Papadudot. Kung ano lang ang meron si Lola ay kailangan naming pagkasyaheng 2. Pero kahit na kapos kami ay pinag-aaral pa rin ako ni Lola Maring. Palagi niyang sinasabi sa akin na dapat ay hindi muna siya mamatay kasi kailangan pa niyang pagtapusin ako hanggang sa kolehiyo. Gusto niya raw na bago siya mawala sa mundo ay alam niya na kaya ko nang mabuhay nang wala siya. Kapag gano'n ang mga sinasabi ni Lola Maring ay naluluha ako kasi iniisip ko pa lamang na mawawala siya ay nalulungkot na ako. Siya lang kasi talaga ang kasama ko noong bata pa lamang ako. Noong elementary ako ay naglalakad lamang ako papasok sa eskwelahan. Siguro ay 10 minutes na lakaran din yon. Ang perang ibinibigay lang kasi ni Lola sa akin ay sapat na pambili ng mga pagkain sa school. Kapag wala namang siyang pera na maibibigay ay nilagang kamote at saging na saba ang ibinabaon ko, Papadudot. Aaminin ko na naiinggit ako sa mga kaklase ko na sumasakay ng tricycle kapag papasok sa eskwelahan. At sa may mga baon ng pagkain ay meron ding pera. Open ako kay Lola Maring, kaya naman nasasabi ko ang mga ganong bagay. Ang sabi niya ay magsumikap daw ako at ayusin ang aking pag-aaral. Kapag daw may trabaho na ako ay saka ako bumawi sa aking sarili. Saka ko raw bilhin ang mga bagay na hindi ko nabibili noong bata pa lamang ako. Kaya nagkaroon ako ng pangarap na makaahon sa kahirapan. Hindi lang para sa sarili ko kundi para na rin kay Lola Maring. Gusto kong makabawi sa lahat ng sakripisyo niya sa akin.
Gusto kong makaranas siya na maginhawang buhay na hindi niya naranasan, Papa Dudut. Deserve niya kasi yon. Sa pagkupkup pa lamang niya sa akin ay masasabi ko na sobrang laki ng utang na loob ko sa kanya. Habang lumalaki ako ay nagiging aware sa mga nangyayari sa aking paligid ay nalaman ko na may mga taong nag-iisip na aswang si Lola Maring. Siguro dahil sa malayo ang bahay namin sa ibang kabahayan sa lugar namin, Papa Dudut. Kapag may mga nakikita ang mga tao sa gabi na inaakala nilang aswang ay si Lola Maring ang kaagad na iniisip nila. Ganun pa man ay may ilan pa rin na hindi naniniwala sa mga kwentong yon sa lola ko. Sila yung mga taong madalas na bumibili kay Lola ng mga paninda niyang gulay. Isa rin ako sa mga taong hindi naniniwalang aswang si Lola Maring. Simula pagkabata ay kasama ko siya at hindi ko naman siya nakita na nag-transform at naging isang aswang. Yun nga lang, Papa Dudut, pati ako ay nadamay sa epekto ng chismis na yon tungkol sa aking Lola Maring. Maraming beses na hindi ako sinasali ng mga bata sa laro nila kasi aswang daw ang lola ko. May mga pagkakataon din na sinasabi na paglaki ko ay magiging aswang din ako kasi sa akin ipapasa ni Lola ang pagiging aswang. Kahit sa school ay nangyayari din ang mga ganon. Nabubuli ako ng mga kaklase ko at ibang batang estudyante dahil kay Lola Maring. Palagi nilang sinasabi na apo raw ako ng aswang. Madalas tuloy ako umuwi sa bahay namin na umiiyak at kapag ganon ay alam na agad ni Lola Maring ang kadahilanan. Oh, umiiyak ka na naman, Precious. May nang-away ba sa'yo sa school? Tanong sa akin ni Lola nang umuwi ako ng bahay. Wala po, Nanay. Hindi po ako umiiyak. Nasundot ko lang po ang mata ko pag sisinungaling ko. Alam kong hindi ka nagsasabi ng totoo. May umaway na naman sa iyo, no? Sinabihan ka na naman ng apo ka ng aswang, sabi ni Lola. Bakit po ba sila ganun? Hindi naman po kayo aswang, bakit ang sama ng ugali nila? Naluluha kong tanong. Hindi ba ang biling ko sa iyo ay huwag kang maniniwala sa kanila? Pero sana pala iba na lang ang naging lola mo para hindi ka natutokso ng ganyan. Malungkot na wika ni Lola Maring. Ayoko, Nay. Ayoko ng ibang lola. Ikaw lang ang gusto kong maging lola ko. Hindi kita ipagpapalit sa ibang lola. Sambit ko habang umiiyak. Totoo yon, Papa Dudut. Kahit sabihin na mahirap si Lola Maring ay hindi ko siya ipagpapalit sa kahit na sinong lola. Kahit mayaman pa yan. Kahit kasi mag-isa lamang siya na kasama ko ay hindi ko naramdaman na wala kong nanay at tatay. Nagpapakakuba siya sa pagtatanim at paghango ng mga gulay para lamang mapag-aral ako at maibigay ang mga pangangailangan ko. Ganon ako kamahal ni Lola Maring. Habang lumalaki ako ay hindi na nawala sa lugar namin ang mga kwento tungkol sa aswang. Meron daw nakakita ng manananggal, aso na naging tao, baboy na sobrang laki at kung ano-ano pa. Siguro nga ay normal na ang mga ganong kwento lalo na sa mga probinsya na kagaya ng aming lugar. Siyempre kapag may ganong kwento ay nag-aalala ako para sa lola ko. Naiisip ko kasi na baka pagbintangan na naman si Lola. Naniniwala kasi ako na hindi talaga siya isang aswang. Normal na tao lamang siya kagaya ng lahat. Si Lola naman ay palaging kampante lamang kapag may naririnig siyang sinasabihan siyang aswang. Nasanay na siguro siya, Papa Dudut. Magaling siyang magdedma sa mga ganong bagay. May isang beses pa nga nakasama ako ni Lola sa paglalako ng mga gulay tapos sa mga batang tinutokso siya ng aswang. Tiningnan ko si Lola Maring at walang ekspresyon ang mukha niya na para bang wala siyang naririnig. Ako pa nga ang sumisigaw sa mga bata na hindi aswang ang lola ko. Pero sinaway ako ni Lola na parang sa akin pa siya nagalit. Pag uwi namin sa bahay ay pinaliwanag ni Lola Maring sa akin kung bakit niya ako sinaway. Mas mabuti pang manahimik na lang tayo, Precious. Isa pa, mga bata ang mga yon. Na-impluwensyahan lamang sila ng mga naririnig nila sa mga matatanda. Sabi pa ni Lola. Pero kahit naman po matanda ang nagsabi na aswang ka, hindi ka pa rin po lumalaban. Hindi po ba dapat ay sabihin ninyo sa kanila na hindi ka aswang at isa kang taong kagaya nila? Nagsisimba naman po tayo. Hindi ba nila nakikita yon? May aswang ba na nagpupunta ng simbahan? Turan ko. Pwede kong gawin yung sinasabi mo pero ano bang mangyayari? Nasa utak na nila
na isa akong aswang. Kahit na anong sabihin ko, hindi na mababago ang paniniwala nila. Ang isipin na lang natin ay ang ating sarili at kung paano tayo mabubuhay. Minsan mas mabuti pang manahimik dahil kapag pinagtanggol mo ang sarili mo ay lalabas pa na ikaw ang masama. Paliwanag ni Lola Maring sa akin. Kahit bata pa ako noon ay tumatak na sa isipan ko ang mga sinabi na yon ng aking lola. Hanggang ngayon ay hindi ko yon makakalimutan. Kaya naman simula noon kapag meron ng bubuli sa akin ay hindi ko na lang sila pinapansin. Hindi na ako umiimik at nagsasalita para baguhin ang kanilang paniniwala. Nang mag-high school na ako ay nabawasan naman ang bullying na na-experience ko. Nagkaroon ako ng kaibigan si Michelle. Transfer student siya at nagkataon na sa tabi ko siya naupo. Siyang unang kumausap sa akin. Nahiya pa nga ako sa kanya noong una pero nang tumagal na ay naging magana ang pakiramdam ko sa kanya. Palagi na kaming magkasama. Si Michelle din ang naging unang kaibigan ko sa buong buhay ko, Papa Dudut. Pero naisip ko na baka kilala na niya ako at ang mga chismis tungkol sa aking lola ay malabo na makipagkaibigan siya sa akin. Nalaman din naman ni Michelle ang kwento tungkol sa pagiging aswang daw ng lola ko. Pero hindi siya naniniwala. Tinawanan pa nga niya yon kasi may mga tao pa rin daw palang naniniwala sa aswang. Sabi pa ni Michelle kung aswang daw ang lola ko ay malamang ay ganoon din ako. Sana raw ay patay na siya kasi baka raw matagal ko na siyang kinain. Natuwa ako kasi mas pinaniwalaan ako ni Michelle. Ang akala ko talaga ay iiwas siya sa akin kapag nalaman niya ang tungkol sa chismis sa aking lola. Akala ko ay matatakot na siyang makipagkaibigan sa akin. Pinatunayan lang talaga ni Michelle na sa akin siya naniniwala at hindi sa mga naririnig niya sa ibang tao. Mas tumibay pa nga ang friendship namin ang dahil doon, Papa Dudut. Ang akala ko dati forever na ang friendship namin ni Michelle. Simula kasi first year high school hanggang fourth year ay magkaibigan pa rin kami. Siya rin ang naging tagapagtanggol ko sa mga nambuli sa akin. Talagang tinatarayan niya ang mga ito. Kaya mas naramdaman ko na totoo ang pakikipagkaibigan niya sa akin. Nang time na yon ay ilang beses na akong nakapunta sa bahay nila Michelle. Kilala na ako ng buong family niya. Kapag kasi merong okasyon sa kanila ay palagi niya akong ini-invite. Kung minsan pa nga kapag daw hindi ako nakakapunta ay hinahanap ako ng nanay ni Michelle. Pakiramdam ko tuloy ay parte na rin ako ng pamilya nila. Minsan kapag maraming ani ng gulay si Lola Maring ay nagpapadala siya sa akin para ibigay kina Michelle. Natutuwa naman ang nanay ni Michelle kapag binibigyan namin sila ng mga gulay kasi malaking tipid daw yon tapos ay puro sariwa pa. Masaya naman si Lola Maring kasi meron na akong kaibigan na hindi ako hinuhusgahan. Kahit pa may mga negatibong bagay na nasasabi sa kanya. Maswerte raw ako kasi dumating si Michelle sa buhay ko. Kahit naman ako ay nagpapasalamat sa Diyos. Kasi naging kaibigan ko si Michelle. Nasanay na kasi ako dati na wala akong kaibigan at palagi akong mag-isa. Hindi ko rin talaga inakala na magkakaroon ako ng kaibigan na palagi kong makakasama at hindi ako kinakatakutan. Ngunit kagaya ng aking sinabi, may katapusan din pala ang pagkakaibigan namin ni Michelle. At nangyari po yun sa mismong birthday ko. Nasa school ako noon at tinanong ako ni Michelle kung may handa ba ako sa birthday ko at ang sabi ko ay magluluto lamang si Lola Maring ng pansit at gagawa siya ng biko. Talaga? Favorite ko yun, turan pa ni Michelle. Hayaan mo at kapag hindi pa panis ay dadalhan kita bukas. Wika ko. Paano kung mapanis? Alam mo, mas okay pa kung pupunta na lamang ako sa inyo mamaya pagka uwi natin. Suggest ni Michelle. Sigurado ka okay lang sa'yo na medyo malayo ang bahay namin? Tanong ko. Oo naman, kakain lang ako ron tapos uuwi na ako. Saka hindi pa ako nakakapunta sa bahay ninyo para makilala ko rin ang Lola Maring mo. Nakangiting wika pa ni Michelle. Pumayag ako sa mga sinabi ni Michelle kasi chance na yon para makilala siya ni Lola Maring. Nang matapos na ang last subject namin ay naglakad na kami papunta sa aming bahay. Sabi ko ay maglakad na lamang kami kasi wala akong pamasahe. Kulang din kasi ang pera ni Michelle kung sakali na ililibre niya ako sa tricycle.
Usually alas 6 na ng gabi ako nakakarating sa bahay at ganong oras din kami nakarating sa bahay namin. Napansin ko na nagulat si Lola Maring nang makita niya si Michelle. First time kasi yon na meron akong dinalang ibang tao sa aming bahay. Ipinakilala ko na sila sa isa't isa at hindi ko maintindihan kung bakit hindi masyadong makatingin ng diretso si Lola kay Michelle. Nagpasalamat naman si Lola Maring kay Michelle kasi nakipagkaibigan ito sa kanya. Maya-maya ay kumain na kaming tatlo ng nilutong pansit at biko ni Lola. Nagkwentuhan pa kaming tatlo at ang sabi ni Lola kay Michelle ay buti at hindi ito natatakot sa akin kasi may umiikot na kwento sa lugar namin na aswang daw si Lola. Ang sabi naman ni Michelle ay hindi siya naniniwala doon. Saka sa akin daw talaga naging magaan ang loob ni Michelle kaya naging magkaibigan kami. Hindi na namin namalayan ang oras dahil napasarap ang kwentuhan, Papa Dudut. Nang makita ni Michelle na alas 7 na sa kanyang relo ay nagsabi na siya na aalis na siya. Kailangan na raw niyang umuwi kasi paniguradong nagwo-worry na ang mama at papa niya. Dahil sa madilim na ay nag-alala ako para kay Michelle lalo na at malayo ang kailangan niyang lakarin. Ihahatid ko pa sana si Michelle pero tumanggi siya kasi kaya naman daw niya. Natatandaan daw niya yung dinaanan namin. Isa kapag nakarating na raw siya sa may bahayan ay sasakay na siya ng tricycle. Dahil sa alam ko na safe naman sa lugar namin at sa tagal ko nang naninirahan doon ay wala namang masamang nangyayari sa akin ay hinayaan ko na si Michelle na mag-isang umalis ng aming bahay. Kaya lang ay bumalik ang pag-aalala ko sa kaibigan ko at sinabi ko kay Lola na sana ay walang masamang mangyari kay Michelle. Nagpaalam sa akin si Lola Maring na gagamit muna siya ng banyo. Nakihiwalay sa mismong kubo namin ang aming CR. Malapit yon sa taniman ng lola ko ng mga gulay na nasa likod ng bahay. Medyo natagalan si Lola sa paggamit ng banyo. Nang bumalik siya ay napansin ko na parang pagod na pagod siya. Tinanong ko siya kung ano ang ginawa niya at parang pagod siya. Ang sagot ni Lola ay meron siyang hinabol na pusa kasi sinisira raw ang mga gulay niya sa likod. Kinabukasan sa school ay nagtaka ako kung bakit absent si Michelle. Tinanong ko ang teacher namin kung meron bang excuse letter si Michelle pero wala raw pinapadala. Nag-alala ako para kay Michelle kasi kilala ko siya na hindi a-absent ng walang matinding kadahilanan. Hindi tuloy ako makapag-concentrate sa mga itinuro sa amin ng teacher namin dahil naman ang isipan ko si Michelle. Kaya gusto ko nang mag-uwi noon para mapuntahan ko na siya sa bahay nila. Nang recess na ay nilabas ko na ang pagkain ko. Dahil sa wala si Michelle ay wala akong kasabay na mag-lunch. Adobong baboy ang ulam ko ng araw na yon. Habang tahimik akong kumakain ay nilapitan ako ng 3 kaklase ko na lalaki. Hoy, nasa na ba si Michelle? Bakit hindi mo yata siya kasama ngayon? Tanong ng isa na parang nakakaloko. Hindi ako nagsalita at alam ko kasi na nang iinis lamang siya. Pinagpatuloy ko lang ang pagkain ko. Natutunan ko kasi kay Lola na kapag may nambubuli sa akin ay tatahimik lamang ako at iisipin na wala akong nakikita at naririnig. Pero kahit na hindi na ako nagsalita ay patuloy pa rin sila sa pang-aasar. Baka kaya absent si Michelle ay dahil kinain na nila ng lola niya. Tawa pa ng isang lalaki. Oo nga, tingnan niyo yung ulam ni Precious o karne. Siguro si Michelle yan. Umakto pa ang isa na parang natatakot. Aswang, apo ng aswang. Tumatawang sigaw ng isa sa akin at pagkatapos ay umalis na sila na nagtatawanan. Pinigilan ko ang mapaluha, Papa Dudut. Alam ko na kapag nakita nila akong umiiyak o naapektuhan sa mga sinasabi nila tungkol sa akin ay mas lalo lamang silang matutuwa. Wala namang katotohanan ng mga pinagsasasabi nila kaya hindi dapat ako masaktan. Ang masakit lang talaga ay ang panghusga nila lalo na sa lola ko. Tinapos ko na kaagad ang pagkain ko at nag-review na lamang ako para sa susunod naming subject. Nang uwian na ay dumiretso ako sa bahay ni na Michelle. Ang nanay ni Michelle ang umarap sa akin at ang sabi niya ay nilalagnat si Michelle. Kaya nag-alala ako sa kanya. Nakaramdam din ako ng parang malamig ang pakikipag-usap ng nanay ni Michelle sa akin, Papa Dudut. Hiniling ko na baka pwede kong makita si Michelle at ang sabi niya ay tatanungin niya si Michelle. Nasa labas lamang ako ng bahay ni na Michelle samantalang dati kapag bumibisita ako doon ay pinapapasok na ako kaagad. Pero iba ang araw na yon. Pagbalik ng nanay ni Michelle ay sinabi niya sa akin na pumasok na ako at nasa kwarto si Michelle. Pagpasok ko ng kwarto ni Michelle ay naabutan ko siyang nakaupo sa kanyang kama at nagtataka ako
kung bakit parang takot na takot siya. Nang nilapitan ko siya ay medyo umusog pa siya palayo sa akin. Nilalagnat ka pala kaya hindi ka nakapasok. Ano ba kasing ginawa mo at nagkaroon ka ng sakit? May pag-aalalang tanong ko. Hindi agad nakapagsalita si Michelle. Para bang may gusto siyang sabihin sa akin pero nagdalawang isip siya, Papa Dudut. Kaya inulit ko ang tanong ko sa kanya at doon na siya nagsalita. Precious, may tatanong ako sa iyo ha, pero wag ka sana magagalit, ang sabi pa ni Michelle. Promise, hindi. Ano ba yon? Kinakabahang kong turan. Si Lola Maring aswang ba talaga siya? May pagdadalawang isip na tanong ni Michelle. Ha? Hindi siya aswang no? Hindi ba nakilala mo na siya kagabi? Bakit mo naman yun na itanong? Wika ko. Doon na ikinuwento ni Michelle sa akin ang nangyari noong pauwi na siya nang manggaling siya sa bahay namin. Habang naglalakad daw kasi siya ay may naramdaman siyang sumusunod sa kanya. Paglingon niya ay may nakita siyang aso na kulay itim na medyo malaki. Natakot daw siya pero hindi niya ito pinansin kasi baka kapag tumakbo siya ay habulin siya. Nagpatuloy siya sa paglalakad pero talagang nararamdaman pa rin daw niya na nakasunod sa kanya yung aso. Kaya lumingon ulit siya at nakita niya na pumunta yung aso sa likod ng isang malaking puno na nasa gilid ng daanan. Hinintay daw ni Michelle na lumabas yung aso sa puno at nagulat siya nang imbes na aso ang lumabas ay si Lola Maring ang nakita niya. Pabalik na raw ito sa bahay namin. Hindi na raw niya nakita kung saan nagpunta yung aso kaya ang hinala niya ay ang lola ko yung malaking aso na nakasunod sa kanya. Kaya raw siya nilagnat ay dahil sa sobrang takot. Ang nasa utak niya kasi baka sundan pa siya ng aso. Kaya naman nagtatakbo na siya ng mabilis hanggang sa makarating siya sa mga kabahayan. Imposible ang sinasabi mo, Michelle. Hindi nagiging aso ang lola ko, hindi siya aswang, ang sabi ko kay Michelle. Pero paano mo i-explain ang nakita ko? Sigurado ako sa nakita ko, hindi ako pwedeng magkamali, Precious. Gid pa ni Michelle. Hindi na ako nakapagsalita pa at kilala ko si Michelle. Hindi siya ang klase ng tao na gagawa ng kwento, Papa Dudut. Pero kung totoo ang sinasabi niya, hindi ko lubos maisip na isang ang aswang si Lola Maring. Simula pagkabata ay magkasama kami at kung meron mang makakaalam ng sikreto niya ay ako dapat yon. Nagpaalam na rin kagad ako kay Michelle para makapagpahinga na siya. Habang naglalakad ako pa uwi ay iniisip ko ang sinabi ni Michelle. Bigla ko naalala na pagkatapos umalis ni Michelle ay nagpaalam si Lola na magbabanyo siya at pagbalik niya ay parang pagod na pagod siya. Hindi kaya sinundan niya si Michelle, pero bakit naman niya yon gagawin? Litong-lito na ako, Papa Dudut. Sa paglalakad ko ay nag-decide akong tanungin si Lola Maring tungkol sa bagay na yon. Paniguradong hindi ako makakatulog hanggang sa hindi ko siya nakakausap at nakukuha ang side niya. Pagdating ko sa bahay ay tinanong ako ni Lola Maring kung bakit ginabi na ako masyado. Ang sabi ko ay kinailangan kong mag-practice ng sayaw dahil may program kami sa eskwelahan. Hindi ko kaagad na itanong sa kanya ang gusto kong itanong kasi wala akong lakas ng loob. Nang kumain na kami ng hapunan ay doon ko na yon tinanong sa kanya. Nanay, sinundan mo ba kagabi si Michelle? Kagabi nung pauwi na siya? Nagkausap po kasi kami at ang sabi niya ay nakita kanyang nakasunod sa kanya. Tanong ko. Oo, sinundan ko siya para masigurado ko na walang mangyayaring masama sa kanya. Tugon pa ni Lola. E di hindi po totoo na nagbanyo kayo? Tanong ko ulit. Hindi baka kasi sumama ka pa sa akin kapag sinabi ko na susundan ko ang kaibigan mo, ang sabi ni Lola. Ang sabi rin po ni Michelle ay nakita kanya nag-anyong malaking aso. Tapos yung aso naging ikaw daw, sabi ko. Anong ibig mong sabihin? Na isa akong aswang? Walang katotohanan ang sinasabi sa iyo ng kaibigan mo. Baka namamalik mata lamang siya. Kung alam ko lang na gagawa niya ako ng kwento ay hindi na sana ako nagmalasakit na sundan siya. Seryosong sabi pa ni Lola Maring. Iginit ko na hindi sinungaling si Michelle. Ang sabi ni Lola ay sino raw ba ang mas papaniwalaan ko? Siya o si Michelle? Siyempre, ako ang pinili ko ay si Lola Maring. Kaya lang habang kausap ko ng sandaling yon ang lola ko ay parang nagsisinungaling siya. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin at medyo nanginginig pa ang boses niya sa pagsasalita. 2 araw din na hindi nakapasok sa school si Michelle. Nang bumalik na siya sa school ay napansin ko na naging cold na ang pakikitungo niya sa akin.
Naramdaman ko rin ang pag-iwas niya sa akin hanggang dumating ang time na hindi na niya ako kinakausap at nagkaroon na siya ng ibang mga kaibigan. Nalungkot ako sa mga nangyari kasi ang akala ko ay gagraduate kami ni Michelle na magkaibigan pa rin. Pero alam ko ang dahilan niya kung bakit siya umiwas sa akin at yon ay dahil sa naniniwala siya na isang ang aswang si Lola Maring. Masakit man para sa akin na nawala ang nag-iisa kong kaibigan ay tinanggap ko na lamang yon. Kesa naman ipilit kong paniwalaan si Michelle na hindi aswang ang lola ko. Alam ko na kung ano ang pinapaniwalaan niya ay hindi na yon magbabago pa. Kaya nang nag-graduate ako ng high school ay hindi ako in-invite ni Michelle nang magkaroon ng handaan sa kanila. Hindi man naging magandang ending ng aming friendship ay nagpasalamat pa rin ako sa Diyos. Kasi hinayaan niya na ma-experience ko ang magkaroon ng isang kaibigan kahit pa sa napakaikling panahon lamang, Papa Dudut. Ang buong akala ko ay hindi na ako makakapag-college kasi alam ko na walang pera si Lola Maring para magpatuloy pa ako sa pag-aaral. Pero inilakad ng lola ko ang allowance assistance para sa mga college student na ibinibigay ng mayor ng aming bayan. At nang dahil kay lola ay isa ako sa mga maswerteng napili para sa programang yon. Ganun pa man ay nabahala pa rin ako kasi allowance lang ang makukuha namin. Pero ang buong gasto sa pag-aaral ko ay si Lola Maring pa rin ang bahala. Kinausap ko si Lola Maring tungkol sa bagay na yon at ang sabi ko ay baka hindi niya kayanin ang gastos. Kasi education ang gusto kong kunin na kurso. Pangarap ko kasi talagang maging isang teacher, Papa Dudut. Ayon naman kay Lola, huwag ko na raw isipin ang gastos basta mag-aral lamang ako. Siya na raw ang bahala sa lahat ng gastos at sigurado raw siya na hindi niya kami pababayaan ng Diyos. Dahil sa determinasyon ni Lola Maring na makatapos ako sa kolehiyo ay pinangako ko sa kanya na pagbubutihin ko ang aking pag-aaral para man lang makaganti ako sa kanya sa sakripisyo at hirap niya para sa akin. Sa unang taon ko sa college ay nagkaroon ng takot ang mga nasa lugar namin, Papa Dudut. Paano'y mas lalong nabuhay ang kwento tungkol sa aswang. May mga nakikita kasing hayop na pinapatay tuwing gabi. Mga alagang manok, baboy at kambing. Nagugulat na lamang ang may mga alaga sa mga hayop na ito na nakikita nila ang mga hayop sa umaga na wala ng buhay. Nakalabas daw ang mga lamang loob ng mga hayop at ang iba pa ay halos wala ng dugo. Umikot sa lugar namin na aswang ang may kagagawan ng kalunos-lunos na pangyayaring yon. Kaya nang marinig ko yon ay talagang nag-worry ako para sa aking Lola Maring. Nay, narinig niyo na ba ang kwentong umiikot ngayon dito sa atin? Tanong ko kay Lola nang umuwi ako galing sa school. Alin? Yung mga hayop na namamatay? Turan pa ni Lola Maring. Opo nanay, nag-aalala po ako sa inyo. Malamang ikaw na naman ang pinagbibintangan ng mga tao kahit na wala kayong kinalaman doon. Ano po kaya kung wag muna kayong lumabas ng bahay? May pag-aalala kong sabi sa kanya. Alam mo naman na hindi pwedeng hindi ako lalabas ng bahay. Paano ako magtitinda ng mga gulay? Ano ang kikitain natin kung hindi ako magtitinda? Sambit pa ni Lola Maring. Ako na lang po ang magtitinda. Nag-aalala po ako sa inyo at baka kung ano pa ang gawin ng mga tao sa inyo sa labas. Wika ko. Naku, huwag ka mag-isip ng ganyan. Hanggang paghihinala lang ang mga tao pero hindi nila ako sasaktan. Isa pa ang pag-aaral mo ang intindihin mo at alam mong ayoko na magtitinda ka ng gulay, ang sabi pa ni Lola Maring. Hindi ko na napilit pa si Lola na sa bahay na lamang muna siya habang hindi pa humuhupa ang kinakatakutan ng mga tao sa aming lugar. Nagpatuloy pa rin siya sa pagtitinda o paglalako ng mga gulay. Hindi ko tuloy maiwasan ang araw-araw na mag-alala para sa kanya. Kaya palagi kong ipinagdarasal sa Diyos na sana'y protektahan niya ang aking lola. Patuloy pa rin ang mga balita tungkol sa mga pinapatay na hayop sa aming lugar, Papa Dudut. Meron din mga nagsasabi na may nakita sila ng malaking aso na paikot-ikot sa kanilang bahay. Natakot ang mga tao, lalo na ang mga buntis at mga bata dahil sila raw ang target ng aswang. Maging ako, kapag nakikita ng ibang tao ay umiiwas sila sa akin. May mga naririnig ako na ako raw ang apo ng aswang. Nasasaktan ako hindi para sa aking sarili kundi para kay Lola Maring dahil alam ko na wala siyang ginagawang masama.
Para sa akin ay biktima lamang siya ng panghuhusga ng mga tao. May mga nagsabi rin na kaya raw buhay pa si Lola Maring kahit sobrang tanda na nito ay dahil sa isa itong aswang. Kumukuha raw ito ng lakas sa mga kinakain itong mga hayop at mas lalo daw lalakas si Lola sa oras na tao naman ang maging biktima nito. Isa rin daw sa magiging dahilan ng kamatayan ni Lola Maring ay kapag naipasa na nito sa kadugo nito ang pagiging aswang. Malamang ako ang iniisip ng mga tao na pagpapasahan ni Lola dahil ako lang naman ang kamag-anak nito. Ang buong akala ko ay magiging okay lang ang lola ko laban sa mga tao, Papa Dudut. Halos isang buwan na rin kasi ang lumipas simula nang pumutok ang balita ng pagsalakay ng aswang sa aming lugar. Pero ligtas pa rin naman siyang nakakauwi sa bahay. Pero isang gabi, pag-uwi ko sa bahay namin ay nakita ko na may pasa sa mukha at braso si Lola Maring. Itinatago pa nga niya yon sa akin pero huli na dahil nakita ko na yon. Nay, bakit ka may pasa? Sinong may gawa niyan sa'yo? Nag-aalala at nagtataka kong tanong. Nadapa kasi ako kanina habang naglalako. Alam mo na, matanda na ako, Precious. Mahina na ang tuhod ko. Hindi makatingin si Lola ng diretsyo sa akin. Yung totoo, nanay, alam ko na hindi ka nadapa. Sinaktan ka ba ng mga tao? Nay, magsabi ka sa akin ng totoo, ang naiiyak kong pakiusap. Doon na nagsabi ng totoo ang lola ko, Papa Dudut. Tama daw ako sa hinala na sinaktan ako ng mga tao. Habang nagbebenta kasi siya ng gulay ay may mga babaeng nakakita sa kanya at galit na sinugod siya. Aswang daw siya. Siya raw ang pumatay sa mga alagang baboy ng babaeng yon. May ilang pang nanakit sa kanya. Mabuti na lang daw at may ilang mabuting tao na pinigilan ng mga taong nanakit sa kanya. Kung hindi raw napigilan ang mga ito ay malamang ay mas malala pa ang nangyari sa kanya. Mga hayop sila. Hindi ba talaga sila titigil sa pagbibintang sa iyo na aswang kanay? Hindi na ba sila nakukontento na sinisisi nila sa iyo ang isang bagay na wala ka namang kinalaman? Galit kong tanong. Precious, hayaan mo na lamang sila. Wala tayong magagawa para ipaintindi sa kanila na mali sila ng tingin sa akin. Magpasalamat na lamang tayo na eto lang ang nakuha ko. Turan ni Lola Maring. Kaya kanila sinasaktan kasi hinahayaan mo lang sila. Hindi ka lumalaban, nanay. Mas maganda na isumbong natin sa kapitan ang nangyari sa inyo. Kilala niyo ba kung sino-sino ang nanakit sa inyo? Natatandaan niyo ba ang mga mukha nila? Tanong ko kay Lola. Mahigpit na tumutol si Lola Maring sa gusto kong mangyari, Papa Dudut. Kapag daw nagsumbong ako sa kapitan sa aming lugar ay magagalit siya sa akin. Hindi ko rin napigilan si Lola sa paglalako ng mga gulay kahit na anong pilit kong magpahinga muna siya at ako na muna ang gagawa noon. Mas lalo raw siyang manghihina kapag nasa bahay lamang siya. Nasanay na raw ang katawan niya na merong ginagawa. Hindi alam ni Lola na lihim akong nakipag-usap sa kapitan at sinabi ko sa kanya ang nangyari. Sinabi ko na walang katotohanan ng mga sinasabi ng marami na isang aswang ang Lola Maring ko. Ayon kay kapitan ay naniniwala siya sa sinasabi ko dahil matagal na raw nakatira si Lola sa lugar namin. Huwag daw akong mag-alala dahil sisiguraduhin niya na hindi na mauulit ang masamang nangyari kay Lola Maring. Kahit papaano ay naging kampante ako sa mga sinabi ng kapitan, Papa Dudut. Ngunit hindi pa doon natapos ang mga pagsubok sa buhay naming maglola. Isang araw ay nabalitaan ko na may isang buntis na nabiktima raw ng aswang. Nang manganak daw kasi ito ay patay na ang baby, kaya naman si Lola Maring ang pinagbibintangan. Sumugod ang asawa ng nanganak kasama ang ilang miyembro ng pamilya nito at sumisigaw sila na lumabas si Lola Maring. Takot na takot kami ng lola ko ng sandaling yon, Papa Dudut. Mas lalo kaming natakot nang sumigaw sila na kung hindi kami lalabas ay susunugin nila ang aming kubo. Mabuti na lamang at may nagsumbong sa kapitan sa nangyari at pinuntahan kami roon ni kapitan. Kasama ang ilang tanod. Pinigilan nila ang mga taong nanghaharas sa amin at nagsuggest ng kapitan na sa barangay pag-usapan ng lahat. Hinarap namin ni Lola sa barangay ang pamilya na nagpaparatang kay Lola na ito ang responsable sa pagkamatay ng baby. Mariin yung itinanggi ni Lola at pati ang sinasabi ng marami na siya ay isang aswang. Hindi naging maganda ang pagtatapos ng pag-uusap nila Lola sa barangay.
Kasi kumbinsido yung pamilya na yon na si Lola talaga ang may kasalanan kung bakit namatay ang baby nila. Ang naisip ko ay baka hindi lang talaga nila matanggap ang nangyari at naghahanap sila ng masisisi. Sa parting iyon ay naunawaan ko sila. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit ang lola ko ang sinisisi nila, Papa Dudut. Pero kung iisipin ko na aswang nga talaga si Lola Maring at magaling siyang magtago ay sigurado ako na hindi niya yon magagawa. Kilala ko si Lola. Kahit na hindi maging maganda ang trato sa kanya ng mga taga roon, sa amin ay may pagmamahal pa rin siya sa mga ito. Lumipas ang ilang taon hanggang sa namatay na ang kwento ng aswang sa aming lugar. Kahit paano ay nagiging normal na ang buhay namin ni Lola Maring na talagang pinagpapasalamat ko sa Diyos. Nagawa ko makapagtapos ng college. Nang makapagtrabaho ko sa isang public school at nagsimula na akong kumita ng pera ay unti-unti kong ipinaayos ang aming kubo. Pinasemento ko na yon at ginawang yero ang bubong. Pinalakihan ko rin yon. Nakakatuwa lang na kahit paunti-unti ay nakakabawi na ako kay Lola Maring. Nang may mag-offer sa akin na magtrabaho sa ibang bansa bilang teacher ay nag-alinlangan ako na tanggapin kasi maiiwanan ko si Lola ng mag-isa. Pero si Lola Maring ang nagsabi sa akin na tanggapin ko yon. Tumuloy naman ako kasi nangihinaing din ako sa sasahurin. 2 taon ako nagtrabaho sa ibang bansa bilang isang teacher at talagang nakaipon ako. Kahit na hindi na kailangan ni Lola ng magtinda ay nagtitinda pa rin siya. Sabi ko sa kanya ay huminto na siya at mag-enjoy na lamang sa bahay. Sa bansang iyon din ay nakilala ko ang aking boyfriend na ngayon ay asawa ko na. Foreigner siya, Papa Dudut. After 2 years ay umuwi na ako at sumama sa akin ang asawa ko. Umalis na rin kami ni Lola sa lugar na yon at lumipat na kami. Lahat ng araw ay sinusulit ko kasi alam kong matanda na si Lola Maring. Masakit mang isipin pero bilang na ang mga araw na makakasama ko siya. Year 2021 ay nangyari na ang kinakatakutan ko. Binawian na ng buhay si Lola Maring. Bago siya mawala ay nagkausap pa kami at ang sabi niya sa akin ay meron sana siyang ipapamana sa akin pero mas mabuti raw na isama na lamang niya ang pamana na yon hanggang hukay. Biniro ko pa siya na kung ang ipapamana niya ay ang pagiging aswang niya at ang sagot niya ay kung gusto ko raw ba. Hindi ko alam kung seryoso o nagbibiro si Lola Maring nang itanong niya sa akin yon. Dahil din sa naging usapan na yon namin ni Lola, bago siya mawala ay napaisip ako kung totoo bang aswang siya. Pero aswang man o hindi, ay hindi pa rin magbabago ang pagmamahal ko sa kanya dahil kung nasaan man ako ngayon ay malaking parte siya noon, Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Precious. Bago tayo magtapos ay ini-invite ko po kayong lahat na hanapin po ang Kaistorya YouTube channel at mag-subscribe. Hanapin din po ang Papa Dudut Family YouTube channel. Sadyang napakahiwaga ng ating mundo. Maraming bagay na hanggang ngayon ay hindi pa natin alam kung totoo ba o likha lamang ng malikot na isipan. Ngunit kung totoo man o hindi, mas makakabuti pa rin ang pag-iwas sa panghuhusga sa ating kapwa, lalo na kung nagbabase lamang tayo sa sinasabi ng iba. Hindi sapat ang itsura o katayuan ng isang tao upang masabi natin na siya ay masama o may ginagawang labag sa batas ng tao at ng ating Diyos. At kung sakali na mapatunayan na nagkasala ang isang tao ay huwag nating ilagay sa ating kamay ang batas. May tamang proseso tayong sinusunod upang maparusahan ang mga nakagagawa ng kamalian. Tandaan natin na kung kabutihan ang ating ibinato, ay kabutihan din ang babalik sa atin. Shout out sa mga taga Lopez, Quezon, sa Winjoy Pharmacy sa Lopez, Quezon na palagian daw nakatutok kay Papa Dudut. Ganon din sa lahat po ng mga ka-online natin sa Fairview, Quezon City. Kung kayo po ay mapapadaan sa East Fairview, sa Commonwealth Fairview at sa Winston Street, hanapin niyo po ang Papa Dudut Lechon Manok. Madaling hanapin via Waze ang Papa Dudut Lechon Manok. At soon, pwede na rin sa Grab at sa Food Panda. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problema
ay bigat, dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.